Vehicles arrive at English. Okay, so i-explain ko na lang to yung Tagalog. Ibig niyang sabihin, mayroon daw mga sasakyan na pumupunta sa park na mag-o-open ng 8 o'clock AM. At dito siya mag-i-start ang pagpunta ng mga sasakyan. Kaka-open lang, ang arrival rate ay 480 vehicles per hour. After 20 minutes, ibig sabihin 8:20 AM. After that, bumagal na ang pag-arrive ng mga sasakyan. Tapos, dire-diretso ng 120 vehicles per hour hanggang sa maubos. So, ibig sabihin, nakapila sila ng matagal dito. Kasi, syempre, sabi na kasi dito, habang dumadaan daw sila sa gate ng park, ay may nagdi-distribute sa kanila ng brochure. And ang pag-distribute ng brochure ay 15 seconds per sasakyan. Mas mabilis ang pagpasok ng sasakyan ng unang 20 minutes. Tapos bumagal na after that. And mamaya, mauubusan din to. Medyo kasi mahirap explain eh. Okay, before ko explain tong DD1, mamaya muna. So, ito yung park. Ito yung gate ng park. Ito yung road. So, ito. Dito sa gate, dito nila inaano yung brochure. So, bawat sasakyan nabibigyan ng brochure. So, andito ka daw. Ikaw na nanonood, andito ka daw. So, marami ka na daw kasama ang nanonood din dito. Na nakapila. Ganon yung idea. Siyempre, ito. Tapos may lumagpas na dito. Let's say, umalis na. Andito na yung sasakyan na nakaalis. So, yan. Parang paalis na yung sasakyan. Yan. So, dito sa arrival, ang first na arrival rate ay 480 vehicle per hour. Tapos, second na arrival rate after 20 minutes. Pero pangit. Sana hindi kayo ma-confuse. After 20 minutes, 120 vehicle per hour. And then dito, ang pag-depart or dito, yung pagbayad, pagkuha ng brochure ay mu. Dito, sabihin na lang natin ang depart. So, ang pag-depart nila ay it takes them 50 seconds bago mag-depart. So, sabihin na lang natin na 1 vehicle per 15 seconds. Yan guys. Okay. Ilista ko dito, i-organize ko pa. At 8 o'clock AM to 8:20 AM. Ang ating rate ay 480 vehicle per hour. I-reduce natin yan guys. I-reduce natin yan. Pwede din to maging 8 vehicle per minute. So, kinonvert ko lang yung R into minute. Naging kanyan na, 8. Para mas maliit yung number. And then, at 8:20 AM and so on, ang rate niya ay 120 vehicle per hour, or kung i-reduce mo yan, ipalitan mo yung R into minute, maging 6 lang. 2 pala. 2 vehicle per minute. Pero habang nag-a-arrive ang mga sasakyan, nagde-depart na yung unang sasakyan, umaalis na, second, paalis na din. Yun, ito yung arrival. Yung departure,
Mu yun. So ano yun? Ano yung oras niya nasakop? 8 o'clock. Nagsimula ng 8 o'clock AM. And so on. So constant yung ating departure. From 8 o'clock and so on, nagde-depart na sila. Okay? So mu naman ang tawag dyan. Ito ay yung 1/15 second vehicle per second. Maka-convert mo yan, magiging 4 vehicle per minute ang nagde-depart. Kung convert mo si second into minute. Okay? Listen guys. Okay, so kung i-graph mo yan, straight line, yun. Straight line, yun. Okay. Right. Dito ay number of vehicles. Always kung mag-graph kayo ng relationship ng arrival and departure, always number of vehicles yung y-axis. Tapos dito time. Depende na sa inyo kung seconds man yan, minute man yan, hour. Pero sa akin minute na lang sa time. Dito naman sa number of vehicles, siyempre walang unit yan, pieces yan eh. Okay. Ano gagawin natin dito? Paano mo i-graph? Oo nga eh, paano mo i-graph? Ito yun. So, i-right side ko lang. Ito, paano ko to i-convert into equation? So, ito na yun guys yung challenging parts sa mga mahirap makapag-convert into equation ng mga ito. Paano mo express yan into equation? Ganito yun guys. Gamitin mo ang utak. So, since nilikha ng Diyos ang utak, magagamit natin yan. Intuition guys. So, ito yun. Sa first, 8 o'clock to 8:20 a.m. Paano mo i-express yan into equation? In terms of n and ito ay n to tapos ang simbolo ng time t. So dito sa first plot, n is equals to ano? Di ba nung una 8 o'clock walang sasakyan na nag-arrive. Sa 8:20, 20 minutes have passed. Think about this. Look at this carefully guys. What do you see? This is vehicle per minute. Kung i-multiply mo ang time in terms of minute. Oh, aha! There's something, I think there's something minutes. Di ba kung nakita mo 8 o'clock to 8:20, 20 minutes yung bandang may 480 or 8 vehicle per minute. I-multiply mo si 20 minutes kahit 8 vehicle per minute, makakancel si minute. So, 8 vehicle per minute multiplied by 20 minutes, yun na yung total vehicles sa loob ng 20 minute na yan. So, tanggalin ko lang yan. So, 8 vehicle per minute, i-multiply ko sa time na 20 or time na lang kaya. Para hindi lang 20 kasi sa loob yan ng 8 to 8:20. So, pwedeng 8:1, 8:2, 8:3, 8:5, 8:10. Diba? So, ito na yung equation. Check. Okay. Believe me. Ito na yun. Okay? So, sa next naman, 8:20 and so on. Bakit and so on? Kasi guys, magsasarado din yan mamaya. Mauubusan din yan ng sasakyan. Ito yung rate niya kasi 2 vehicle per minute. Mas mabilis ang pag-alis ng sasakyan, mas mabilis ang pag-departure ng sasakyan kaysa sa pag-arrive na dito. Ibig sabihin, mauubusan din sila. So dito guys, ang n mo, paano mo express to? So, after ng 8:20, so magkakaroon ka ng piecewise function. Ano yung piecewise function, sir? Yun ay combination ng maraming function. Ano yun? Basta makikita mo yan. So, ito yun. 8:20. Magmula tayo dito. Alam naman natin na kung i-multiply mo si 20 minutes sa 8, para dito, kung 20 na to,
20 minutes times 8. Di ba? 160 vehicles. So dito, sa 820, meron na daw tayong 160 vehicles. Mag-a-add na lang tayo in terms of this rate. So 160 plus, kasi ito yung y-axis, plus, nag-gets nyo ba? Sana mag-gets nyo. So 160 plus 2. I-multiply mo yan into ng oras. Ano kaya? So dapat time minus 20 minutes. Bakit? Kasi kung 20 ang time, 20 ang minutes, 20 minus 20, 0. Babalik tayo kay n. Did you see my point? At time equals 20 dito sa equation, ang n mo 160. So, did you see? Pero pag less than 20, negative na yon. Imposible, wala na yung ganyan. So, magmula lang tayo sa 20 dito, guys. At t is equals to something more than 20. Of course, n is tataas. So, ito na yung equation ng ating second condition. Paano nangyari yun? I'm so sorry guys, ito lang maibibigay ko sa inyo. Maintindihan niyo yan pag i-graph ko na. So, ito is departure naman. I-graph mo din to. From 8 o'clock and so on, hindi naman tayo nag-start sa 8:20. From 8 o'clock and so on. 4 vehicles per minute. So, ang number of sasakyan na nagde-depart ay meron tayong 4, i-multiply mo yan ng time para mawala siya. Time. Yun lang. Easy as that. Check. So, yan ang equation. Ngayon, guys, ito na yung pinaka-importante. I-mix mo na lahat ang tatlong equation na yan sa isang graph. Di ba in terms of vehicles and time lang sila. I-mix mo sila, guys, and makikita mo ang something. So, dito. Oh, okay guys. Since nakita mo na konbinsado ka sa akin na magsasarado din ang mawawala din lahat ang sasakyan after some time. Alam mo kung paano mawawala? Tingnan mo. Kailan ba mauubos ang sasakyan? Kasi mas mabilis ang pag-alis. Ito pag-alis kaysa sa pag-arrive. Equals dapat ang number ng sasakyan at that time. Kaya equals mo yung dalawa. Ito, equals mo ito at saka ito. Equals yung n nila. And ang time, ibibigay niya sa'yo kung kailan sila maging equal. Ibig sabihin nun, kailan ba na yung number ng sasakyan na nakaalis ay equals na siya sa number ng sasakyan na dumating noon pa. Okay, so kung equals natin yan, 160 plus 2t minus 20 is equals to 40. Yan, equals na sila. So, actually yung time na yan, kung i-calculator mo, 60 seconds yan. Gets 60 times 40 is 240. 60 minus 20, 40. 40 times 2, 80. 80 plus 160, 240. So, magiging 240 ang number ng sasakyan after 60 seconds. Gets? Okay. So, dito na magsasara. Okay. So, first of all, nag-start tayo sa 0. And, wait lang, 60 seconds. So, bali, paano ko kaya to? 10, 20, 30, 40, 50. So, wait lang. Ayan guys, nasulat ko na. Magsasara or mauubusan na ng sasakyan or mag-i-equal na yung number ng mag-equal na yung hindi na pala pila-pila, mawawalan na yung pila. Yan ang ibig kong sabihin. Mawawala na yung queue or pila sa bandang 60 second. So tuloy-tuloy na yung pagpasok. So dito banda.
andyan yung pinaka-last. 60. And then yung una, syempre ito. Pero sa bandang 20 minutes, ito yung una. Di ba 20 times yung sa taas, di ba 80? Ito. 20 times 8, 160, di ba? So dapat 160 yan. So andito dapat. Yon. After that, pag sa... So, dapat dito sa arrival, straight line. Si uniform yan eh. My gosh. Yan. Tapos, yung sa second, 8:20 to and so on na oras. Straight line din yan. Tuloy-tuloy yung rate niya. 2 vehicle per minute yon. Hanggang dito na siya. So, magiging 240 na. Cumulative. Cumulative yung number ng sasakyan. Ito na yung para sa arrival Arrival to Sa departure naman, paano ko i-draw yung departure? Ang departure ay magmula ka sa 8 o'clock. Kasi dito yung 8 o'clock, remember? Tapos, diretso kung iisang straight line hanggang sa mag-equal na siya sa number ng sasakyan na dumadating. So, mawawalan na dito, no more pila here. No more pila. Okay. And, ito na yung pinaka-interesting na part kung hindi kayo naboboring ngayon. Ito yon. Ito ay arrival, yung line na nasa taas. Yung sa baba, departure, okay? Itong mga spaces na yan, ito na lang. Itong pinakamalaking space na to, ito yung biggest and pinakamahabang pila andito. Sinasabi na dito at time equals 20 minute, pinakamahabang pila. Tapos, ano pa ba? Anong pinakamahabang delay naman? Dito banda. Pero paano ko kayo malalaman yun? Pinakamahabang delay. Kung maganda yung drawing ko, malalaman ko. Pero guys, ang pinakamahabang delay ay ito. Nasa bandang 20 talaga. So, isal ko nga dito. Paano kaya makuha yung pinakamahabang yan? Calculator, trial and error gusto niyo. So, calculator, okay, patulong ako calculator. Di ba yung equation sa dito, sa una ay 8x ima-minus ko. Wait lang. 20 yan. So, ano ba to? Tingnan ko lang. So, sa yung equation nito, 8x, di ba? 8 times 20, 160. 160 ito So,
So, dapat pala ito 160 din. Try natin. So, 4x, ito yung 4 times, ito yung sa departure equation. 4 times 20. 80. La 40. 4 times 40 pala. 4 times 40, 160. Ibig sabihin, yung point dito, 40 and 160 na departure. Paano kaya paglagpas? Let's say dito ako sa baba. Baka mukhang mahaba din. Around this point. Eight times, let's say 19. Yan, 152. Tapos, 4 times, let's say 39. Mas bumababa. Anyway guys, basta yun. Sana maayos ang drawing nyo. So, ganito guys. Kung makikita nyo, yung itong point na pinakamalayo, siyempre, ito kasi yung parang intersection point ng dalawang linya. Ito yung pinakamalayo talaga. Kasi siya ang nahila eh. Kung titingnan mo kasi, siya ang pinakamalayo. Di ba? Siya yung point na nahila. Eh, ito kasi, hindi naman to nahila eh. I-compare mo dito sa line na to. Siya talaga yung may pinakamalayo. Okay? So, yung at time is equals to 22 ano? Hindi, kasi 22 tas 40. So, at 820 to 840. Pinakamatagal na delay. And then after that, syempre dito, pinakamahabang pila, pinakamahabang delay din. Pinakamahabang delay. And then after that, yung rate ng pag-arrive ng mga bumababa na. So, mag-intersect sila, wala nang pila dito sa after 60 seconds. Medyo mahirap ma-imagine, pero ganun yun. Mag-intersect sila, wala nang pila dito. Dito ang pinakamahabang pila. Pinakamahabang pila, from walang pila to pinakamahabang pila to wala nang pila ulit. And ano pa ba, yung sa delay, so ito, yung first na sasakyan na dumating, nakalusot siya agad, walang delay. Yung second, yung let's say, ika 50th na vehicle dito. Ika 50th na vehicle. Konting delay. Parang nag-antay siya ng konti bago siya nakaalis. Ika 100th na vehicle, ika 100th, nag-delay siya ng mas mahaba bago siya nakabayad, ay nakakuha ng brochure. Sa ika 160th, ito yung pinakamalas. Kung ikaw yung pinaka 160th dumating na sasakyan, expect mo na ang haba ng aantay mong pila bago ka makarating sa brochure. Kasi siya din, nandito din sa point na to, ang pinaka mahabang pila. Expect mo na ikaw 160th na sasakyan, ikaw yung pinaka malas. Kasi ikaw ang may pinakamahabang delay. Dito ka maging irritable. So, ganun yan, guys. Okay. So, any question? Siyempre, wala. Okay, so thank you guys for watching.